Bumubuhos ang ulan sa kalye ng Makati noong gabi ng ika-15 ng Hulyo. Ang mga bintana ng maliliit na apartment sa gilid ay kumikislap ng liwanag mula sa loob, habang ang hangin ay umaalog-alog ng mga dahon ng punong kamatsili sa tapat ng bahay na tinitirhan ni na Clara at Ricky Mendez. Sa loob ng kanilang silid-tulugan, ang ilaw ng lampara ay naglalabas ng maputlang liwanag sa mga pader na dating puno ng mga larawan ng kanilang pagsasama. Ricky, totoo ba talaga ito? Sinasabi mong may iba ka na matapos tayo magkasama ng 7 taon? Hindi ko alam kung paano sasabihin, Clara. Nagkamali ako. Si Karen, siyang nagbibigay sa akin ng kasiyahan na hindi ko naramdaman mula noong mawala ang ating anak. Hinawakan ni Clara ang kanyang tiyan, bilang biglang pumasok sa kanyang isip ang alaala ng pagkakuha ng bata noong 3 taon na ang nakakalipas. Wala siyang masabi. Ang lalaking minahal niya mula noong kolehiyo pa lamang, ngayon ay nakaupo sa harap niya. Nagpapaliwanag kung bakit kailangan niyang umalis. Ang anak natin, hindi ba't dapat nating dalhin niyon bilang dahilan para magtagumpay? Hindi para maghiwalay? Sinabi mo ngayon natin na magkakaroon tayo ng ibang bata. Hindi na kaya, Clara. Sobrang bigat. Si Karen ay naiintindihan ako sa paraang hindi mo magawa. Bukas na ako aalis. May inaayos na akong tahanan para sa amin ni Karen. Hinintay ni Clara na marinig ang mga salitang iyon. Ngunit parang bala ito na tumagos sa kanyang puso. Hindi niya napigilan ang mga luha na tumulo mula sa kanyang mga mata. Habang inilalagay ni Ricky ang kanyang mga damit sa maleta, biglang kumatok ng 3 beses sa kanilang pintuan. Sino yun? Gabi na. Tanong ni Clara habang pinupunasan ang kanyang luha. Hindi ko alam. Baka naman si Mang Berting mula sa guardhouse. Binuksan ni Clara ang pintuan at nakita niya ang isang matandang babae na nakasuot ng itim na damit, kasama ang isang lalaking nakasuot ng Amerikana na tila isang abogado. Ang matandang babae ay may matitigas na mata, ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanyang mukha. Ikaw ba si Clara Mendez? Ako si Elena Villarreal, ina ni Ricky. Napatigil si Clara sa kinatatayuan. Matagal na siyang hindi nakakita ng biyanan. Mula noong magpakasal sila ni Ricky, hindi sila nagkakasundo ni Doña Elena dahil ayaw nitong tanggapin si Clara bilang bahagi ng kanilang pamilya. Sinabi nitong masyadong karaniwan at hindi karapat-dapat para sa kanyang anak si Clara. Po, Doña Elena, pasensya na po kung hindi ako nakapaganda. Pumasok na po kayo. Ricky, nandito ang iyong ina. Inay, ano pong ginagawa niyo dito? Hindi ko po kayo sinabihan na nandito kami. Hindi mo naman ako sinabihan ng kahit anong bagay ngayon, di ba? Lalo na ang tungkol sa babaeng iyon na pinapalayas mo ang asawa mong mabait. Umiwas ng tingin si Ricky habang pinaupo ni Clara ang 2 bisita sa kanilang maliit na sala. Ang abogado ay kumuha ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at inilapat ito sa mesa. Magandang gabi po, mga ginoo at ginang. Ako po si Attorney Cruz, tagapaglingkod ng hukuman at inatasan ni Doña Elena Villarreal na iparating ito sa inyo, Ginang Mendez. Kinuha ni Clara ang sobre at binuksan ito. Sa loob nito ay mga papeles na may maraming pirma at mga tala ng mga ari-arian. Hindi niya maintindihan ang lahat ng nakasulat hanggang sa makita niya ang isang linya na nagbasa-basa ng kanyang mga mata. Ito pong nakasulat dito. 200 milyong piso? Para sa akin? Gulat na sabi ni Clara. Oo, Clara.
Isa ito sa mga bahagi ng mana mo mula sa yumaong ama ni Reke. Bago siya mamatay, inutos niyang ibigay ito sa ikalawang asawa ni Reke. Ngunit dahil alam kong hindi karapat-dapat si Karen para sa mana na iyon, nagpasya kong ibigay ito sa iyo na tunay na asawa ng aking anak. Inay, bakit niyo ginawa ito? Hindi naman karapat-dapat si Clara para sa ganitong halaga ng pera. Hindi mo na dapat ikaw ang magpasya tungkol dyan, anak. Si Clara ay nanatili sa tabi mo noong kailangan mo siya. Noong mawala ang inyong bata, siya ang tunay na karapat-dapat sa mana na iyon. Attorney Cross, ipaliwanag mo na lamang ang mga detalye. Mga ginot ginang, ang mana na 200 milyong piso ay binubuo ng mga lupa, mga negosyo, at cash deposit sa bangko. Maaari na itong maipasa sa pangalan ni Ginang Mendez sa lalong madaling panahon. Basta lamang pumirma siya ng mga kinakailangang dokumento. Bukod pa rito, may kondisyon ito. Hindi dapat malaman ng sino mang tao maliban sa inyong tatlo ang tungkol sa mana na ito. Lalo na, hindi dapat malaman ni Karen de los Santos. Napatigil si Clara sa mga salitang iyon. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Ang 200 milyong piso ay sapat na para baguhin ang kanyang buhay. Ngunit bakit kailangang itago? At bakit ngayon lang ibinigay ito ng kanyang biyanan? Doña Elena, bakit po niyo ako binigyan ng ganito? Hindi naman po ako naging mabuting manugang sa inyo. ikaw ang pinakamabuting manugang na maaari kong makuha, Clara. Ako ang naging masama. Hindi ako nakinig sa iyo nung una pa lamang. Ngayon, gusto kong bayaran ang aking mga pagkakamali. Ngunit may hiling ako sa iyo. Huwag mong sabihin kay Reke kung paano mo gagamitin ang perang iyon. At huwag mong hayaang masaktan ka pa ng mga taong hindi karapat-dapat sa iyo. Matapos makipag-usap ng ilang minuto pa, umalis na sina Doña Elena at Attorney Cruz. Naiwan silang mag-asawa sa kanilang maliit na bahay, na tahimik at puno ng kagalakan at kalungkutan. Clara, ibigay mo na lang yun sa akin. Baka kailangan na yun ni Karen at ang mga plano namin. Hindi, Ricky. Ito ay para sa akin. Tulad ng sinabi ng inyong ina. Ako ang karapat dapat dito. Bukas na nga pala kayo aalis, diba? Umalis ka na. Hindi na kita kailangan pa. Hindi na nakapagsalita si Ricky. Kinuha niya ang kanyang maleta at lumabas ng kanilang bahay nang walang paalam. Iniwan si Clara na nakatayo sa gitna ng kanilang sala. Hawak ang mga papeles ng mana at pusong puno ng sama ng loob. Ngunit sa ilalim ng sama ng loob na iyon ay may isang bagay na nagsisimulang mabuo. Isang plano para sa paggiganti. Lumipas ang 3 buwan mula nang umalis si Ricky. Si Clara ay nanatili pa rin sa kanilang dating apartment. Ngunit marami nang nagbago sa kanyang buhay. Sa tulong ni Attorney Cruz at Doña Elena, natanggap na niya ang lahat ng bahagi ng mana. Mayroon siyang 6 na lupa sa iba't ibang parte ng bansa. 3 negosyo na kasama ang isang chain ng cave, isang boutique ng damit, at isang small-scale construction company, at isang cash deposit na umaabot sa 50 milyong piso. Ngunit hindi niya sinabi sa sinumang tao ang tungkol sa mga ito. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho bilang isang guro sa isang pampublikong paaralan sa Pasig. Parang walang nangyari. Isang umaga, nagpunta si Clara sa isang cave sa Bonifacio Global City. Ito ay isa sa mga negosyong nakuha niya mula sa mana. Siya ay nakaupo sa isang sulok sa mesa. Hawak ang isang folder na puno ng mga larawan at impormasyon. Ma'am Clara, maayos naman po lahat dito. Mga benta po ay tumaas ng 20% mula nung nakaraang buwan. Sabi ng kanyang manager. Maganda yon, Maria. Patuloy lang tayong magsikap. Maaari mo bang tawagin mo nga pala si Attorney Cruz? Sabihin mo kailangan ko siyang kausapin.
Ilang minuto pa lang ay dumating na si Attorney Cruz. Umupo siya sa tabi ni Clara at kumuha ng isang tasa ng kape. Ginang Mendez, mabuti naman po. May problema po ba o may kailangan po kayo? Wala naman pong problema, Attorney Cruz. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang mga plano ko. Alam niyo naman po na iniwan ako ni Ricky dahil sa si Karen de los Santos. Nalaman ko pong si Karen ay isang dating empleyado ng kumpanya ng kanilang pamilya. At ngayon ay kasama niya si Ricky sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo ng mga appliances. Oo naman po. Alam ko po yun, Ginang Mendez. Pero bakit niyo tinatanong? Gusto kong ipakita sa kanilang dalawa na mali sila sa pag-iisip na makakaya nilang mabuhay ng maayos nang wala ako. Gusto kong ipakita sa kanila na ang pera at kapangyarihan ay hindi palaging nagdudulot ng kasiyahan. At gusto kong gawin iyon nang hindi nila alam na ako ang likod ng lahat ng ito. Ginang Mendez, hindi ko po alam kung mabuti ito. Baka pumapasama pa kayo sa ganitong plano ng paghiganti. Hindi po ito paghiganti sa paraang masasaktan ko sila ng pisikal, Attorney Cruz. Ito ay paghiganti sa paraang makikita nila na ang buhay na pinili nila ay hindi kasing ganda ng iniisip nila. Gusto kong ipakita sa kanila na ang pag-ibig na batay sa kasinungalingan at kasakiman ay hindi hahantong sa magandang kinabukasan. Ang bala ko ay gamitin ang ilan sa mga negosyo ko para unti-unting sirain ang kanilang kabuhayan. Nalaman ko ng construction company na pinamamahalaan ko ngayon may kakayahang mag-supply ng material na mas mura kaysa sa mga kinukuha nila. Magpapadala ko ng isang empleyado na mag-aalok sa kanila ng kontrata. Pero paano kung malaman nila na kayo ang nasa likod nito? Hindi nila malalaman, Attorney Cruz. Magpapakilala ang aking representante bilang isang bagong player sa industriya. Gagamitin ko rin ang aking butik. Nalaman ko na si Karen ay mahilig magpabongga sa mga damit. Bibigyan ko siya ng libreng damit at papadalo sa mga fashion show sa sponsor ng aking butik. At pagkatapos, sisirain ko ang kanyang reputasyon. Matapos ang mahabang pagpaplano, sumang-ayon si Attorney Cruz. Bagamat may pag-aalala, nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Clara at alam niyang walang makakapigil dito. Simula noon, nagkaroon ng lihim na misyon si Clara. Gamit ang kayamanang ipinagkaloob sa kanya upang maging instrumento ng kanyang paggiganti. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nakikita ang epekto ng mga plano ni Clara. Ang negosyo ni Ricky at Karen ay nagsisimulang humina. Ang kanilang mga kliyente ay lumilipat sa mga nag-aalok ng mas mababang presyo at mas magandang serbisyo. Hindi nila alam na ang bagong player sa industriya ay ang sariling construction company ni Clara. Isang araw, nagkaroon ng emergency meeting ang mga investor ni Ricky at Karen. Ang kanilang financial statements ay nagpapakita ng malaking pagkalugi. Ano ang nangyayari sa inyong negosyo, Ricky? Malaki ang nawawala sa amin. Sinabi niyong stable ang inyong market. Pero ngayon, ay halos wala na kayong nakukuha ang proyekto. Galit ng isang investor. Merong lumabas na bagong kumpanya na nag-aalok ng mas mababang presyo. Hindi namin alam kung paano sila nakakakuha ng ganong klaseng deals. Huwag po kayo mag-alala. Magaling kami sa pag-negotiate. Kakayanin namin ito. Pagsingit ni Karen. Ngunit ang kumpiyansa ni Karen ay panandalian lamang. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang pagbagsak ng kanilang negosyo. Ang kanilang mga supplier ay nag-aalangan na magbigay ng kredito. At ang mga bangko ay nagsisimula ng magtanong tungkol sa kanilang mga loans. Habang nagkakaproblema sina Ricky at Karen, si Clara naman ay patuloy na nagpapalakas ng kanyang mga negosyo. Ang kanyang chain ng Cape ay lumalago at ang kanyang butik ay naging hit sa mga fashionista. Sinasadya niyang gumawa ng mga event na magpapataas ng profile ni Karen para lang lalong bumagsak ang reputasyon nito. Isang gabi, nagkaroon ng grand opening ang pinakabagong branch ng Cape ni Clara.
Dinaluan ito ng mga kilalang personalidad, kasama ng ilang investor ni Ricky at Karen. Nagulat sila nang makita si Clara na nagtatrabaho pa rin bilang isang guro, ay isa pala sa mga may-ari ng cave. Clara, ikaw pala ang may-ari nito. Hindi ko akalain. Sabi ng isang investor. Opo sir, sabi nga po nila, ang buhay ay puno ng sorpresa. Samantala, ilang araw matapos ang event, kumalat ang balita tungkol sa tagumpay ni Clara. Nakarating ito sa kaalaman ni Ricky at Karen. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng iniwan ni Ricky ngayon ay naging isang successful businesswoman. Imposible! Saan niya nakuha ang lahat ng iyon? Ang babaeng iyon na iniwan ko, bigla na lang naging negosyante. At ang Cape na iyon, malaking franchise yan. Baka naman may nakita siyang bagong lalaki. Ricky, rich sugar daddy siguro. Hindi ba't sabi mo, mahirap lang yan at walang kaya? Ngayon, tingnan mo kung ano-ano ang pinagsasabi ng mga tao sa social media tungkol sa mga event niya. Walang imposible sa mundong ito, Karen. Alam kong may tinatago siya. Hindi yan makakakuha ng ganito kalaking negosyo nang walang tulong. Tsak na may kinalaman ito sa pamilya ko. Hindi lingid sa kaalaman ni Ricky na ang kanyang ina, si Doña Elena, ay may mahalagang papel sa tagumpay ni Clara. Subalit nanatili itong lihim na lalong nagpalalas sa pagkalito at pagdududa ni Ricky. Ang kanilang negosyo ng appliance ay patuloy na lumulubog. Ang mga dating loyal na customer ay lumipat sa mga bagong supplier na nag-aalok ng mas modernong produkto at mas magandang after-sales service na hindi nila alam ay direktang konektado sa mga subsidiary ni Clara. Isang hapon, nakatanggap si Karen ng imbitasyon sa isang fashion gala. Ito ay mula sa isang bagong pangalan ng fashion industry, ang Elegancia by Clara. Kagad siyang naakit sa pangalan na nagpapakita ng sophisticated na dating. Ang gala ay gaganapin sa isang 5-star hotel sa Makati. Ricky, tingnan mo ito. May fashion gala. Mukhang bagong brand ito. Elegancia by Clara. Sikat doon designer na si Clara. Ang dami nang nag-aabang sa bagong koleksyon niya. Kailangan ko ng bagong gown. Siguradong maraming makikita ko doon na makakatulong sa ating negosyo. Baka naman isa pa yan. Sa mga pakulo ng mga kakompetensya natin. Wala akong paki sa mga damit. Ang kailangan natin ay makabangon ng negosyo ngayon. Ang nega mo naman. Kahit kailan, Ricky. Hindi ka marunong mag-appreciate ng effort. Ito na nga ang chance ko para makahanap ng mga bagong kontak na pwedeng maging kliyente natin. Besides, matagal na akong hindi nakakapunta sa mga ganitong events. Deserve ko to. Hindi na umimik si Ricky. Alam niyang wala siyang magagawa kay Karen kapag ito na ang nagdesisyon. Pumunta si Karen sa fashion gala na suot ang isa sa mga mamahaling damit na binili niya mula sa isang high-end boutique. Nandoon din ang kanyang mga kaibigan na pawang mga socialites. Pagdating niya sa venue, laking gulat niya nang makita ang logo ng Elegancia by Clara na malaki at maliwanag sa entablado. Ngunit mas nagulat siya nang makita niya si Clara Mendez, ang ex-wife ni Ricky, na nakatayo sa tabi ng host, ngumingiti at nakasuot ng isang eleganteng black gown. Si Clara na ang may-ari ng Elegancia by Clara. Nako po, si Clara. Siya pala yan. Ex-wife ni Ricky. Gulat na bulong ni Karen sa kanyang kaibigan. Oo nga. Ang ganda niya ngayon, di ba? Sabi nila, nagkaroon daw ng magandang career change. At mga designs niya, superb. Nag-viral pa nga ang isang design niya sa social media nung nakaraan. Sabi ng kaibigan ni Karen. Tila bumagsak ang mundo ni Karen. Ang fashion gala na inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng glitz at glamour ay naging isang bangungot. Nakita niya ang paghanga sa mga mata ng mga tao kay Clara.
at ang inggit ay unti-unting lumamon sa kanya. Habang naglalakad si Clara sa entablado upang magbigay ng pasasalamat, nagtama ang kanilang paningin ni Karen. Ngumiti si Clara ng matamis, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay mayroong nakatagong lamig na tila nagsasabi, "Handa ka na ba sa susunod na yugto?" Ang gabi ng Passion Gala ay naging turning point sa buhay ni Ricky at Karen. Ang paglitaw ni Clara bilang isang matagumpay na negosyante ay nagdulot ng malalim na dagok sa kanilang ego at reputasyon. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa kagubatan, na lalong nagpalala sa kanilang sitwasyon sa negosyo. Ang mga investors na nakita si Clara sa gala ay nagsimulang magtanong tungkol sa stability ng negosyo ni Ricky at Karen. Ricky, Karen, may mga balita kaming naririnig tungkol sa dating asawa mo, Ricky. Baka napakabilis ng kanyang pag-angat. Nagtataka kami kung bakit siya nakapagpatayo ng ganong klaseng negosyo sa maikling panahon. Baka naman may kinalaman ito sa mga kaganapan sa inyong kumpanya. Sabi ng isang investor. Wala po akong alam dyan, sir. Hindi ko po kontrolado ang buhay ng ex-wife ko. At ang aming negosyo po ay stable pa rin. Mayroon lang po kaming counting adjustment na ginagawa. Sagot ni Ricky. Sabihin mo na lang sa kanila na baka may bagong BF siya na mayaman para hindi sila magduda sa atin. Pabulong ni Karen kay Ricky. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang mga investors. Ang mga pinansyal na ulat ay nagsasabi ng katotohanan. Bumababa ang kita at tumataas ang utang. Unti-unting nawawalan sila ng tiwala. Samantala, patuloy ang pagpapalakas ni Clara sa kanyang network. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan sa passion at business industry. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Doña Elena. Clara, kamusta ka? Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong Passion Gala. Proud ako sa iyo. Salamat po, Doña Elena. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po ito magagawa. May balita ako para sa iyo. Ang construction company na nagbibigay ng mas murang materyales na bumabaon sa negosyo ni Ricky. Nalaman ko na ikaw palang may-ari. Hindi mo sinasabi sa akin. Naku, paano niyo po nalaman? May mga kontak ako, Clara. At masaya ako na ginagamit mo ang mana na ibinigay ko sa iyo para sa tama. Ngunit mayroon akong isa pang hiling. Gusto kong makita ang reaksyon ni Ricky kapag nalaman niya ang lahat. Lalong tumindi ang determinasyon ni Clara. Alam niyang malapit na ang panahon para sa kanyang huling paghaharap kay Ricky. Ngunit bago iyon, may isa pa siyang misyon. Tapusin ang kanyang plano laban kay Karen. Naging mas agresibo si Clara sa kanyang mga plano. Sa tulong ng kanyang PR team, lumikha siya ng isang kumpanya na nagpapakita kay Karen bilang isang pasyonista na walang sariling estilo, na pawang kinopya lamang ang mga disenyo mula sa ibang bansa. Gumawa rin sila ng mga peking social media accounts na magpapalaganap ng mga negatibong komento tungkol kay Karen. Ma'am Clara, ang mga kampanya po natin ay epektibo. Marami na po ang nagtatanong sa social media kung saan nanggaling ang mga damit ni Miss Karen. Ang ating mga influencer ay nagpapakalat na ng mga balita na kopya lamang ang kanyang mga suot. Sabi ng PR manager kay Clara. Magaling. Ipagpatuloy niyo yan. Gusto kong mawala ang tiwala ng mga tao kay Karen, lalo na sa mundo ng passion. Hindi nagtagal, naging biktima si Karen ng cyberbullying. Ang kanyang mga social media accounts ay binaha ng mga negatibong komento. At ang kanyang mga dating kaibigan ay nagsimulang lumayo sa kanya. Ang mga taong dati ay humahanga sa kanyang estilo ay ngayon ay nagtatanong sa kanyang kredibilidad. Isang araw, habang nasa isang tanghalian kasama mga socialites, narinig ni Karen ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanya. Nakita mo bang suot ni Karen? Sabi nila,
Copy design daw yan mula sa isang sikat na designer sa Europe. Sabi ng unang socialite. Oo nga, nakakahiya naman. At siya pang nagmamayabang na pasyonista raw siya. Sabi naman ng pangalawang socialite. Hindi na nakatiis si Karen. Tumayo siya at nilisan ng lansyon. Umuwi siya ng galit at umiiyak. Ricky, tingnan mo nangyayari sa akin. Ginagawa akong katawa-tawa ng mga tao. Lahat ng ginagawa ko, pinupuna. Nagiging target ako ng mga bashers. Ano na lang ang mangyayari sa aking reputasyon? Umiiyak na sabi ni Karen kay Ricky. Hindi ko alam, Karen. Hindi ko na alam ang gagawin. Ang ating negosyo ay halos malugi na. Ang mga investors ay nag-back out na. Paano na tayo? Frustrated na sabi ni Ricky. Sa puntong iyon, isang tawag ang dumating mula kay Doña Elena. Ricky, gusto kong magkita tayo bukas sa aking opisina. Kailangan nating pag-usapan ang hinaharap ng ating pamilya. At kasama si Clara. Si Clara? Bakit po? Dahil siyang makakapagpaliwanag sa iyo ng lahat. At doon mamalalaman ang tunay na dahilan kung bakit nagkakagulo ang inyong buhay. Kinabukasan, punong-puno ng kaba sina Ricky at Karen nang magtungo sa opisina ni Doña Elena. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Ang tanging alam nila ay may malalim na koneksyon si Clara sa lahat ng kanilang pinagdadaanan. Ito na ang araw ng paghaharap, kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay mabubunyag at ang katotohanan ay lilitaw sa liwanag. Ang paghiganti ni Clara ay malapit nang matapos, ngunit ang epekto nito ay magiging malalim at pangmatagalan. Ang opisina ni Doña Elena ay malaki at elegante. Ang mga pader ay napupuno ng mga sertipiko at larawan ng mga bilyaryal. Ang aircon ay bumubuga ng lamig, ngunit ang tensyon sa loob ng silid ay nagpapainit sa pakiramdam. Nakaupo si Doña Elena sa dulo ng mahabang conference table. Sa kanyang kanan, si Attorney Cruz at sa kanyang kaliwa ay si Clara, nakalmado at nakangiti ng bahagya. Sa kabilang dulo naman ng mesa, si Ricky ay halatang kinakabahan, habang si Karen naman ay nakakunot ang noo at puno ng pagtataka. Salamat sa inyong pagdala, Ricky, Karen. May kailangan kayong malaman. Tungkol po ba ito sa negosyo, Inay? May solusyon na po ba tayo sa problema? Oo, Ricky. Tungkol ito sa negosyo. At tungkol ito sa lahat ng problema nyo. Clara, ikaw nang magpaliwanag. Tumayo si Clara. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng awtoridad. Ricky, Karen, simulan natin sa inyong negosyo na appliances. Ang kumpanya na nagbibigay ng mas murang materyales sa inyong mga kakompetensya na naging dahilan ng pagbagsak ng inyong kita ay pag-aari ko. Nagulantang sina Ricky at Karen. Hindi sila makapaniwala sa narinig. Anong pinagsasabi mo, Clara? Paano mo nagawa yan? Niloloko mo ba kami? Hindi, Ricky. Walang panloloko dito. Ang construction company na iyon ay isa sa mga negosyong minana ko. Minana ko mula sa lolo mo. Mana? Anong mana? Wala kang mana. Wala kang kahit ano. Gulantang nasabi ni Karen. Karen, hindi mo nga alam. Kasi hindi ka karapat dapat malaman. Doña Elena, maaari po bang ipaliwanag niyo sa kanila? Nakangating sabi ni Clara. Attorney Cruz, ipaliwanag mo sa kanila ang lahat. Sige po, Doña Elena. Ipapaliwanag ko po. Ricky at Karen, nung namatay ang lolo ninyo, nag-iwan siya ng mana na 200 milyong piso. Ang mana na ito ay para sa asawa ng kanyang apo na si Ricky, na mangyayaring ikalawang asawa. Sa kasamang palad,
Si Ricky ay nagpakasal na kay Clara na siyang tunay na asawa niya noon. Subalit dahil sa sitwasyon ninyo, Doña Elena, sa kanyang kabutiang loob, nagpasya na ibigay ang mana kay Clara. May kondisyon lamang ito na dapat ay hindi niyo malaman. Nanlaki ang mata ni Ricky. Ang 200 milyong piso? Kay Clara? Pero bakit? Dahil naging bulag ka, Ricky. Hindi mo nakita ang halaga ni Clara. Siya ang nanatili sa iyo sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ninyo. At ikaw, niloko mo siya. Hindi ka karapat dapat sa mana na iyon. Hindi ka karapat dapat sa mga ari-arian ng iyong lolo. Hindi. Hindi ito totoo. Ginagawa lang niya ito para magiganti. Ricky, hindi ka dapat maniwala sa kanila. Galit na sabi ni Karen. Magiganti? Sa tingin mo ba ay kailangan ko pa ng pagiganti, Karen? Hindi mo ba nakikita? Ang mga problema niyo sa negosyo, ang pagbagsak ng inyong reputasyon, at ang mga social media trolls na bumabati ko sa iyo. Lahat iyon, bahagi ng aking plano. Sabi ni Clara. Nahulog ang panga ni Ricky at Karen. Ang kanilang mukha ay napuno ng takot at pagkamangha. Ikaw? Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito? Nanginginig na sabi ni Karen. Oo, Karen. Ako ang may-ari ng mga damit na suot mo sa fashion gala na akala mo'y libre. Ay bahagi rin ng aking plano. Gusto kong makita kung paano ka babagsak mula sa iyong pedestal. Sabi ni Clara. Clara, paano mo nagawa to? Akala ko'y mahirap ka. Akala ko'y wala kang kakayahan. Namumutlang sabi naman ni Ricky. Nakalimutan mo yata, Ricky. Ako ang asawa mo. Kilala kita. Alam ko kung saan ka mahina. At ngayon, nakita mo na ang tunay kong lakas. Ang pera, Ricky, ay hindi nagpapalit ng pagkatao. Nagpapakita lang ito na kung sino ka talaga. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Si Ricky ay nakatingin kay Clara na tila hindi niya ito kilala. Si Karen naman ay umiiyak na. Ang kanyang mga pangarap ay unti-unting nawawasak. Ricky, Karen, mayroon kayong dalawang opsyon. Ang una, bumalik kayo sa kinuha niyo mula kay Clara. Ang pangalawa, maging handa kayo sa pagkawala ng lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ricky at Karen ang bigat ng kanilang mga desisyon. Ang pagiganti ni Clara ay hindi pisikal, kundi psikolohikal. Hindi niya kailangan manakit dahil ang katotohanan ang siyang pinakamatalas na sandata. Matapos ang pagharap sa opisina ni Doña Elena, nagpasya si Ricky at Karen na hiwalayan ang kanilang mga negosyo. Ang kanilang partnership ay tuluyan ang nasira dahil sa mga pinansyal na pagkalugi at sa kawalan ng tiwala sa isa't isa. Si Ricky na nawala ng suporta ng kanyang ina at ng kanyang mga investor ay bumalik sa kanyang dating trabaho bilang isang engineer. Hindi na niya kaya makipagkompetensya sa mga negosyo ni Clara na patuloy na lumalago pa. Si Karen naman na nawalan ng kanyang reputasyon sa fashion industry at sa social circle ay nagkaroon ng matinding depresyon. Ang mga dating kaibigan ay lumayo at ang mga taong dati ay humahanga sa kanya ngayon ay bumabatikos. Ang kanyang pangarap na maging isang fashion icon ay naglaho na parang bula. Samantala, si Clara ay umuusad sa kanyang buhay. Naging matagumpay ang kanyang mga negosyo at kinilala siya bilang isang mahusay na negosyante. Ang kanyang chain ng Cave ay lumawak sa buong bansa at ang kanyang boutique ay naging isa sa pinakapaboritong brand ng mga kababaihan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya kailanman nakalimutan ang sakit na dinulot sa kanya ni Ricky at Karen. Isang araw, binisita ni Clara si Doña Elena sa kanyang mansyon. Doña Elena, salamat po sa lahat. Dahil po sa inyo, nagawa kong bumangon at ipakita sa kanila na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa.
Hindi mo kailangan magpasalamat, Clara. Ginawa ko lang ang tama. Ikaw ang tunay na naghirap at nagtiis. At ngayon, nakikita ko ng paghihirap mo ay nagbunga na. Hindi nagtagal, nagkaroon ng mga balita na si Ricky at Karen ay naghiwalay na rin. Ang kanilang relasyon, na binuo sa kasinungalingan at kasakiman, ay hindi nagtagal sa harap ng mga pagsubok. Si Ricky ay nag-iisa na ngayon. Pinagsisisihan ang mga desisyon niya noon. Si Karen naman ay nagpasyang lumayo sa bansa upang makalimot sa lahat ng nangyari. Ilang taon ang lumipas, si Clara Mendez ay naging isang kilalang personalidad sa mundo ng negosyo. Hindi na siya ang dating guro na mainhin at tahimik. Ngayon, siya ay isang matatag at matapang na babae na may kakayahang pamahalaan ng kanyang imperyo ng mga negosyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba. Patuloy siyang sumusuporta sa mga kababaihan na gustong magsimula ng sarili nilang negosyo at naging inspirasyon sa marami. Isang araw, habang dumadalo sa isang charity event, nakita ni Clara si Ricky. Nakaupo ito sa isang sulok. Mukhang malungkot at may malalim na mga guhit sa kanyang mukha. Hindi na siya ang dating Ricky na puno ng kumpiyansa at yabang. "Clara, kamusta ka?" tanong ni Ricky nang makita si Clara. "Mabuti naman ako, Ricky. Ikaw?" Hindi ako mabuti. Nagsisisi ako sa lahat ng nagawa ko. Nagsisisi ako na iniwan kita. Nagsisisi ako na naniwala ako kay Karen." Pinanood ni Clara si Ricky. Wala na siyang naramdamang galit. Ang tanging nakita niya ay isang lalaking nawasak ang buhay dahil sa kanyang sariling mga kamalian. "Sana ay matuto ka sa iyong mga pagkakamali, Ricky. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ang mahalaga ay kung paano ka bumabangon pagkatapos mong madapa." "Clara, may pag-asa pa ba para sa atin?" "Ricky, ang pag-ibig ay parang isang bulaklak. Kailangan itong alagaan para lumago. Ngunit kapag ito'y nalanta, mahirap nang ibalik ang dating ganda nito. Kailangan mong tanggapin na may mga bagay na hindi na kayang ibalik." Tumalikod si Clara at lumakad palayo. Naiwan si Ricky. Nakatingin sa kanyang likuran, dala ang bigat ng pagsisisi. Ang kwento ni Clara ay naging inspirasyon sa maraming kababaihan. Ipinakita niya na ang paghiganti ay hindi kailangang maging marahas. Maaari itong maging isang daan upang baguhin ang sarili at ipakita sa mundo ang tunay na lakas ng isang babae. Ang 200 milyong piso ay hindi lang nagbigay sa kanya ng kayamanan, kundi ng kapangyarihan upang muling buuin ang kanyang sarili at maging isang bago at mas matatag na Clara. Ang pag-ibig ay nawala, ngunit ang pagpapahalaga sa sarili at pagbangon mula sa pagkakamali ay naging simula ng isang bagong kabanata sa buhay ni Clara. At ito ang pinakamahalagang mana na kanyang natanggap. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.